Kumusta mga kaibigan? Welcome sa bagong live show. Ako si Marcos Acristan, ang paborito ninyong pisyoterapista. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pamamaga ng tuhod. Tatalakayin natin ang ilang mahahalagang impormasyon para maintindihan kung ano ang nangyayari at pagkatapos ay ituturo ko sa inyo kung ano ang karaniwang gamutan na dapat sundan sa ganitong mga sitwasyon na pinagsasama ang ehersisyo at iba pang pisikal na pamamaraan na ginagamit sa pisyoterapiya. Ganito ang itsura ng namamagang tuhod. Dito makikita natin sa isang banda ang normal na tuhod at sa kabila naman ang namamagang tuhod. Kung naranasan mo na ito sa araw-araw mong buhay, kahit minsan lang, iniimbitahan kitang panoorin ang buong video. Sige, ito ang mga paksang tatalakayin natin sa video. Ano ang pamamaga? Maikling anatomiya ng tuhod. Bakit namamaga ang mga tuhod? Ang tamang gamutan para mapabuti ang pamamaga. At sa huli, ang tamang pagdosis at mga tanong. Maglalaan ako ng 20-30 minuto para sagutin lahat ng tanong, lalo na tungkol sa tuhod. Sige, ano ang pamamaga? Ang pamamaga ay labis na likido na lumalabas sa tuhod kapag may iba't ibang sitwasyon na tatalakayin pa natin mamaya. Ang likidong pamamaga na yan ay isang normal na reaksyon na pinamumunuan ng immune system na may tatlong tungkulin. Una sa mga layunin nito ay tumulong sa paggaling ng tissue. Pangalawa, alisin ang mga basurang sangkap o patay na mga selula. At sa huli, maglapat ng tungkulin bilang antibody, isang tungkulin ng immune system sa mga kaso na may impeksyon. Anatomya ng tuhod. Ang tuhod, gaya ng alam ninyo, ay binubuo ng tatlong pangunahing buto. Ang buto ng femur, na siyang pinakamahabang buto sa katawan na nag-uugnay sa balakang at tuhod. Ang tibia na nag-uugnay sa tuhod at bukong-bukong. At sa huli, itong maliit na buto dito na tinatawag nating patella, na nakakabit sa itaas sa pamamagitan ng quadriceps na kalamnan at sa ibaba naman ay sa pamamagitan ng tendon ng patella. Ito ang buto na bahagi, ang mga buto na bumubuo sa tuhod. Pagkatapos, may iba pang maraming estruktura na bumubuo sa kasukasuan na ito. Tulad ng nakikita ninyo dito, ito ay isang lateral na hiwa ng tuhod at makikita natin muli ang patella, ang femur, ang tibia at makikita ninyo na may iba pang maraming estruktura. Narito ang quadriceps na kalamnan na nabanggit natin, ang mga bursa na itong maliliit na asul na supot na matatagpuan sa mga bahaging ito. Ang articular na ibabaw o taba ng Joffa ay estrukturang madalas di napapansin, ngunit mahalaga sa pag-usbong ng pananakit sa tuhod. Isang huling larawan para ipakita ang mga bursa o supot sa kasukasuan ng tuhod na nagbabawas ng alitan sa pagitan ng litid at buto. Ang mga bursang ito ay maaaring mamaga. Maaari ring magdulot ng pamamaga ng tuhod, ngunit kapag nangyari ito, ito ay nangyayari sa isang napakakatangian na paraan. Nangyayari ito sa dikaraniwang sitwasyon at kapag nangyari, makikita mong ang pamamaga ay nakalugar, tulad sa harap ng tuhod o ibabaw ng patela. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga kasong mas malaki, mas malawak, at hindi nakalugar ang pamamaga. Ito ang mga bursa. Alamin natin ang sanhi ng pamamaga ng tuhod. Una, ang pinsala. Kung madapa tayo, pwedeng mapilayan ang tuhod. Ang ilan sa mga litid na nasa tuhod ay maaaring masira, na maaaring magdulot ng pamamaga at pagdami ng likido ng pamamaga. Sa mga ganitong uri ng pinsala, kailangan din nating isama ang mga sugat. Maaaring matumba ka at masugatan ang tuhod na nagdudulot ng pamamaga at pagdami ng likido kahit mababaw lang ang sugat. Maaaring magdulot ng pamamaga ang mga operasyon tulad ng pagpapalit ng tuhod, ligamentoplasty o operasyon sa meniscus. Sa ganitong kaso, kapag may operasyon, ang reaksyong pamamaga ay hindi lang nakatuon sa pagpapagaling ng mga tissue, kundi tumutulong din ito na labanan ang mga mikrobyo na maaaring pumasok habang nag-oopera gamit ang immune system. Tulad ng ibang hindi karaniwang impeksyon, pwedeng magka-impeksyon sa kasukasuan na nagdudulot ng pamamaga ng tuhod at kadalasan gumagaling ito sa gamot kaysa sa ehersisyo o physical therapy. Bukod dito,
Ang ganitong pamamaga dahil sa impeksyon ay may kasamang pagtaas ng temperatura at sintomas gaya ng lagnat o pananakit ng katawan. Ang bursitis o tendinitis ay maaari ring maging mas lokal na pamamaga. Ang bursitis ay ang pamamaga ng mga supot na ipinakita ko sa inyo kanina, at ang tendinitis naman ay ang pamamaga ng pagkakabit ng litid ng mga kalamnan o quadriceps o ng litid ng tuhod. Tulad ng nakikita ninyo, maaaring sabay-sabay maranasan ang pamamaga sa iba't ibang bahagi. Kailangan nating isaalang-alang ito dahil maraming bahagi ang pwedeng mamaga at magdulot ng pamamaga. Kahit magkakaiba ang pinagmulan, ang mga ehersisyong irerekomenda ko ay bagay sa karamihan dito. Bukod sa impeksyon na nangangailangan ng gamot, ang ibang kaso ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng therapy at ehersisyo. Ipapaliwanag ko sa susunod. Maaaring magkaproblema sa circulation. Nahihirapan ang katawan na alisin ang likidong iyon o ibalik ang likidong iyon sa sistemang binoso. Kaya naman naiipon ang likido at nagdudulot ito ng pamamaga sa tuhod. At sa huli, ang pagkasira ng kasukasuan, ang arthrosis sa mga malalalang yugto ay maaaring magdulot din ng matinding pamamaga ng tuhod. Dapat mo ring tandaan na maaari kang magkaroon ng arthrosis kahit wala kang anumang uri ng pamamaga. Na maaari kang magkaroon ng arthrosis, maglakad ng 3 oras at dahil ito ay isang napaka-intensibong aktibidad, mas papasok ito sa klasifikasyon ng mga traumatismo. Dahil ito ay isang aktibidad na lampas sa iyong kakayahan at magdudulot ito, magpapasimula ito ng lokal na reaksyong pamamaga. Mas madali kang magkaroon ng pamamaga kapag may arthrosis at kahit kaunting aktibidad ay pwedeng magdulot nito. Ang pamamaga na iyon. Ang paggamot na ginagamit una sa lahat ay pagpapahinga. Itaas ang binti, gaya ng nakikita dito, itaas ito, at magpahinga. Kadalasan ito ang pinakamabisang mga paraan. Para mapabuti ang proseso ng pamamaga, lalo na sa unang 3 araw, dahil dito ito nangyayari. Ang yelo ay maaari ring makatulong, hindi sa lahat ng pagkakataon, dahil ang prosesong iyon ng pamamaga, gaya ng nabanggit na natin, ay isang natural na proseso na layuning pagalingin ang mga tissue. Kung maglalagay tayo ng yelo agad at paulit-ulit, maaaring maantala ng kaunti ang paggaling na ginagawa ng katawan at dahil dito, maaantala rin ang paghilom. Inirerekomenda ko ang yelo, lalo na kapag may mga natamong pinsala. Halimbawa, pagkatapos ng operasyon, irerekomenda ko lang ito sa unang 2 o 3 araw para makatulong sa pananakit, hindi dahil sa anti-inflammatory nitong epekto. Ang compression ay epektibo laban sa pamamaga kung may problema sa sirkulasyon gamit ang compression socks o medyas. Ang pagtaas ng paa, bakit? Dahil ang sistema ng sirkulasyon ay nagdadala ng dugo mula sa puso papunta sa mga binti at pagkatapos, para maibalik ang dugo mula sa mga binti pabalik sa puso, kailangan nating gumalaw at may iba't ibang balbula tayo dahil kailangang labanan ng dugo ang grabidad. Kaya kapag tinaas natin ang paa, tinutulungan natin na labanan ang grabidad at mapabalik ang likido sa dapat nitong kalagyan sa sistema ng sirkulasyon. Kaya ang pagtaas ng paa ay mabisang paraan para sa may problema sa sirkulasyon. At panghuli, ang mga ehersisyo. Ang tamang paggalaw at pagkontra ng mga kalamnan sa paligid ng tuhod ay tumutulong magdala ng mas maraming dugo at mailabas ang likido ng pamamaga na nagdudulot ng problema sa tuhod. Sige, tara na. Simulan na natin ang mga ehersisyo. Limang ehersisyo. Sa una sa mga ito, kailangan ninyong humiga ng nakatihaya. Malapit sa inyong sofa, gaya ng nakikita ninyo dito, ipatong ang mga binti sa sofa, humiga, at gaya ng nakikita ninyo dito, ina-apply na natin ang ilan sa mga prinsipyo ng paggamot na nabanggit ko sa inyo. Nasa mas mataas ang mga binti kaysa sa puso kaya nakakatulong ito sa pag-alis ng likidong sanhi ng pamamaga. Pagkatapos, magkakaroon ng pagkontrata sa paa, hihilahin ko ang dulo papalapit sa akin. At pagkatapos pababa, papalapit sa akin, hinila ko ang bukong-bukong at mga daliri ng paa papalapit. At pagkatapos pababa. Ang ginagawa nito ay tinitiyak nito sa atin.
ang pag-activate ng mga kalamnan kapwa sa loob ng paa at sa bahagi ng binti. Ang binti ay tinatawag nating ikalawang puso dahil ito ang nagbobomba ng dugong benoso mula ibaba pataas, tinatanggal ang likidong sanhi ng pamamaga sa binti papuntang hita at puso. Kaya tandaan, itutok ang dulo ng paa at bukong-bukong papalapit sa iyo, tapos pababa rin ang dulo ng paa at bukong-bukong. At pababa. Isang simpleng ehersisyo na kayang gawin ng lahat. Pag-uusapan natin sa dulo ng video ang dami at bilang ng ulit. Pwede kang gumawa ng 2-3 set ng tig-20 ulit para makita ang resulta. Sa katunayan, pagkatapos ng unang set, tiyak na mapapansin mong mas magaan ang iyong mga binti at may pakiramdam ng ginhawa. Pansin-pansin. Sunod, may isa pang kapaki-pakinabang na ehersisyo na gagamitin natin para mailipat ang likido pabor sa grabidad. Hawakan ang likod ng tuhod, iunat pataas ang binti, hilahin ang dulo ng paa palapit, panatilihin sandali at mag-relax. Dito, isinasama muli ang paggalaw ng bukong-bukong at daliri ng paa at dinadagdagan ng paggalaw sa antas ng tuhod. Pinapataas natin ang sirkulasyon sa antas ng tuhod para mapabuti ang pag-alis ng likidong sanhi ng pamamaga. Ginagawa natin ito kasabay ang grabidad para bumaba ang likido sa hita. Hindi kailangang iunat ang binti ng buo. Iunat mo lang hanggang saan mo kaya, panatilihin ng ilang segundo at pagkatapos ay mag-relax. Ulitin ang ehersisyo ng 10-20 beses bawat serye. Kapag nakagawa ka na ng 10 hanggang 20 gamit ang isang paa, gawin mo naman ito gamit ang kabilang paa. Ayos, nakatulong na ang dalawang ehersisyong ito para i-activate ang malalalim na kalamnan ng paa at binti at mapabuti ang sirkulasyon. Ngayon, aakyat tayo ng konti at sisimulan nating pagtrabahuhin ang mga kalamnan ng tuhod para mapataas muli ang sirkulasyon ng dugo at mapabuti ang pag-alis ng likido. Umupo ka dito sa sopa. At umupo ng komportable. Aayusin ko lang ng kaunti ang pantalon ko. Kumuha ka ng tuwalya, ikot natin ito ng ilang beses. Ilalagay natin ito sa ilalim ng tuhod. Isang isometrikong pag-urong ng quadriceps. Ito ay pag-urong kung saan pinapatigas natin ang kalamnan na halos walang galaw ang kasukasuan. Maganda ito dahil nakakatulong magdala ng dugo sa tuhod nang hindi masyadong nai-stress ang kasukasuan. Para dito, habang laging nakasandal ang sakong sa sahig, pipigain natin ng mahigpit ang tuwalya at ibabalik ang dulo ng paa papunta sa iyo. Panatilihin natin ito ng 3 segundo. Mag-relax. At ulitin muli. 2, 3, relax. Kita mo, hindi umaangat ang sakong ko sa sahig. Suporta paa. Mag-relax. Pwede mong iwanang tuwid o baluktot ang kabilang binti, alin ang mas komportable. I-relax. 10-20 ulit, 2-3 set. Gawin mo lahat ng ulit gamit ang isang paa. Tapos lumipat ka sa kabilang paa para hanapin ang pagod ng kalamnan, yung pinakamataas na aktibasyon ng sirkulasyon sa tuhod. Ayos! At kapag natapos mo na ang mga ulit at set mo, gagawin natin ang isang mas intense na ehersisyo na sumasaklaw sa mga kalamnan ng binti, pati na rin sa mga flexor ng balakang. Ibaluktot ang kanang binti kung hindi mo pa nagagawa at ilagay ang paa mo sa sahig. Pwede mong iusog ng kaunti ang puwitan mo paabante para mas madali ang ehersisyo. Mula dito, itutok ang dulo ng paa papunta sa iyo at bahagyang itaas ang binti mula sa sahig habang tuwid na tuwid ang tuhod. Panatilihin ito ng 3 segundo at ibaba ang binti. Dulo ng paa papunta sa iyo
Itaas, 1, 2, 3. Mag-relax ulit, isang isometric contraction ito, kaya hindi masyadong gumagalaw ang tuhod. Karamihan ng galaw ay sa balakang, pero malakas ang aktibasyon ng quadriceps na tumutulong para muling mapagana ang sirkulasyon sa tuhod at mapabilis ang pagtanggal ng namumuong likido dahil sa pamamaga. Itaas ang dulo ng paa at ibaba. 10 hanggang 20 ulit, 2. 2 o 3 set ng ehersisyo. Kung hindi mo kayang itaas ang binti dahil kulang ka sa lakas, maaari kang maglagay ng tuwalya sa paa. Medyo maikli lang ito at gawin ang ehersisyo sa ganitong paraan para magawa ang ehersisyo nang hindi masyadong na-activate ang quadriceps. Layunin na hindi hilahin ang tuwalya, kundi braso ang mag-ehersisyo. Hilahin mo lang ng tama para umangat ang binti, okay? Medyo mahalaga ito dahil kung hindi, mawawala ang lahat ng benepisyo ng ehersisyo. Nakatapos na tayo ng 4 na ehersisyo, 2 para sa sirkulasyon at 2 para palakasin at ayusin ang sirkulasyon ng tuhod. Sa huli, ipapakita natin ang simpleng masahe sa paligid ng patela para makatulong mailabas ang likido. Pwede rin itong mangyari sa litid ng patela. Gayunpaman, kung ang pamamaga ay sa buong tuhod, ang teknik na maaari mong gamitin ay ang mga sumusunod. Simulan sa ibaba, ilagay ang mga kamay sa binti at gamit ang hinlalaki, umakyat sa harap ng tibia, abutin ang ibaba ng patela at palibutan ito hanggang mabuo ang bilog at magpatuloy. Hinlalaki sa harap ng tibia, itataas, aabot sa litid ng patela, palilibutan ko ito at aakyat. Pwede mo rin gawin gamit ibang daliri. Sa harap ng tibia, pupunta ako sa litid ng patela at aakyat sa magkabilang gilid. At pwede mo rin itong gawin gamit ang buong palad ng kamay. Mga kamay sa gilid na sumusuporta gamit ang sakong ng kamay, isang pangkalahatang teknik na pumapalibot. Ang patela, umaakyat ako hanggang sa patela, iniikutan ko ito at hinihila ko pataas. May 3 teknik. Una, gamit ang mga hinlalaki para sa mas eksaktong puwersa. Ikalawa, gamit ang mga daliri na mas malawak pero di gaanong madiin. At ikatlo, pangkalahatang teknik gamit ang buong kamay na niyayakap ang tuhod mula ibaba pataas para matulungan ang pag-alis ng likido. Maaari rin tayong gumawa ng kaunting paggalaw sa tuhod sa pamamagitan ng paglalagay ng hintuturo sa magkabilang gilid nito, panlabas at panloob na gilid. Matutukoy ito sa bahagyang pagtapik. Ang paggalaw ng tuhod ay tumutulong para mas mabilis masipsip ang likido at makaiwas sa pagdikit ng mga tissue, lalo na pagkatapos ng operasyon. Itutulak papasok at palabas, gamit ang mga hintuturo. O kahit na kung nararamdaman mo, kung kaya mong mahawakan ng maayos ang patela at matukoy ang itaas at ibabang hangganan nito, maaari rin tayong gumawa ng paggalaw pataas at pababa. Medyo mas komplikado. Hindi ito para sa mga kulang sa sensibilidad ng daliri. Laging tuwid ang tuhod dahil kapag nilukot, gagalaw ang quadriceps at mahirap igalaw ang patela. Lubos itong nakakabit dahil sa lakas ng kalamnan. Tuwid na tuwid sa gilid gamit ang 2 hintuturo o ang hinlalaki at muli pataas at pababa. Dahan-dahang igalaw para mapabuti ang pagsipsip nito. At muli, ilang maliliit na teknik gamit ang mga kamay mula ibaba pataas, paikot sa tuhod para mapabuti ang pagsipsip nito. Ayos, iyon na ang huli. Babalik tayo sa screen at magpapatuloy tayo sa presentasyon. Narito ako kasama kayo. Ayos. Isang huling paalala lang na ang paggamot ay hindi lang mga ehersisyo. Ang pagpapahinga, compression at pagtaas ay mahalaga. Kung ito ay pamamaga dahil sa mga problema sa sirkulasyon o kung mayroon din kayong pilay sa bukong-bukong, pasensya na,
pilay sa tuhod o kung ito ay dahil sa trauma, halimbawa, nadapa kayo at bumagsak sa tuhod, lahat ng mga kasong iyon ay maaaring makinabang sa pagpapahinga, compression at pagtaas. Mahalagang pagsamahin ang dalawang bagay dahil mas malaki ang epekto ng pagtaas, compression at pagpapahinga kaysa ehersisyo lang. Sige, parang ang pagdosis ang huling na pag-usapan natin, pero talagang napakahalaga nito. Gawin ang bawat ehersisyo ng 2-3 set, 10-20 ulit bawat set. At ang pinakamahalaga dito ay dapat magdulot ng kaunting hindi komportable ang ehersisyo, pero hindi ito dapat magdulot ng sakit kahit kailan. Bakit ko ito pinipilit? Dahil nakasalalay ito sa kondisyon ng tuhod mo, edad at pamamaga. Kung sumasakit o namamaga ang tuhod mo habang nag-ehersisyo, itigil muna o bawasan ang ulit o serye para makatulong at hindi makasama. Sa huli, ang ehersisyo, pasensya na, ay parang pagbibilad sa araw talaga. Kung ikaw ay may nararamdaman, halimbawa na mamaga ang tuhod mo at gusto mong mag-ehersisyo, sa unang araw ginawa mo lahat ng ehersisyo, bigla kang gumawa ng mas maraming ulit dahil akala mo mas magiging epektibo, ano ang mangyayari? Makukuha mo ang kabaligtarang epekto. Mamamaga lalo tuhod mo dahil hindi sanay sa galaw. Parang kapag nagbibilad ka sa araw. Kung magbibilad ka ng 8 oras sa araw sa tabing dagat ng walang lotion, ano sa tingin mo mangyayari? Masusunog ang balat mo. Ganon din ito. Magsimula sa kaunting ehersisyo at depende sa tugon ng tuhod mo, dahan-dahang dagdagan ng isa pang ehersisyo o ulit para bumagay sa kakayahan mo. Magkakaiba kayo. Ang 80 anyos na may problema sa sirkulasyon o pamamaga ng tuhod ay iba sa 20 anyos na bagong opera sa ligamentoplastia at may matinding pamamaga sa tuhod. Makakatulong ang mga payo para iakma ang ehersisyo sa inyong kakayahan. Sa totoo lang, may isang kasabihan na gustong-gusto ko mula kay Albert Hoffman na nagsasabing, ang tanging pagkakaiba ng gamot at lason ay ang dosis lamang. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang tamang pagdosis. Mahalaga kaya dapat ninyo itong iakma sa inyong sitwasyon. Napakahalaga, kaya naman, hindi para sa lahat ang 2 at 3 set ng 10-20 ulit. Panimulang gabay lang ito para maangkop ninyo ang ehersisyo ayon sa inyong kakayahan. Panghuli, kung nakakaramdam kayo ng sakit habang nag-eehersisyo, narito ang isang magandang paraan para malaman kung gaano kalala o gaano kababaw ang sakit, kung dapat ninyong ipagpatuloy ang ehersisyo o kung dapat ninyo itong itigil. Gusto kong gamitin ang Pain Intensity Scale o Numerical Scale, kung saan inaayos natin ang sakit mula 0. Ibig sabihin, walang kahit anong sakit, hanggang 10, na siyang pinakamatinding sakit na may isip mo, okay? Kung habang nag-eehersisyo kayo at nakakaramdam ng sakit mula 0 hanggang 4, tulad nito, masaya pa ang muka, pero dito nagsisimula ng hindi masyadong masaya. Kung ang nararamdaman ninyong sakit ay 0 hanggang 4, ayos lang iyon. 0, walang sakit. 10 ang pinakamasakit. Kung 0 hanggang 4 kayo, ayos lang. Normal lang masaktan dahil sa mga bagong ehersisyo na hindi pa sanay gawin. Gaya ng sinabi ko na, normal lang ang mga kirot na yan at hindi natin kailangang mag-alala bukod sa mismong araw lang, kadalasan nawawala ito pagkatapos ng 48 o 72 oras. Oo, pero okay lang ba kapag nag-e-ensayo o 24 na oras pagkatapos? Sinusuri ang sakit matapos mag-ehersisyo at 24 na oras pagkatapos. Oo, pagkatapos ng 24 na oras o habang nag-ehersisyo, kung lumitaw ang sakit na 5 hanggang 8, iyan ay ehersisyo na nagdudulot ng labis na sintomas, kaya dapat nating hinaan ito. Paano? Sinabi ko na sa inyo. Binabawasan ng ulit, set o gumagamit ng alternatibo. Halimbawa, mula sa mga ehersisyong binigay ko, may isometric contraction gamit ang tuwalya at pagtaas ng paa. Kung masakit ang pagtaas ng paa, iwasan muna ito. Gamitin muna ang tuwalya at gawin ang isometric contraction para mas maganda ang resulta. Sige, tapos na tayo. Sobrang sakit, mahalaga ito. Tandaan ninyong maglagay ng sunscreen kapag pupunta kayo sa dalampasigan. At mag-ingat sa tamang dami ng mga ehersisyo. Mahalaga ang sabay na paggamot, lalo na ang pagpapahinga, compression at pagtaas ng paa. Mahalaga ang compression, lalo na sa mga matagal na nakatayo sa trabaho.
Mga dahilan, bursa, anatomiya ng tuhod. Dito nagtatapos. Sige, tuloy ang tanungan. Ilalagay ko muna ito bago magsimula. Titingnan ko kung magagamit ko yung function na nakita ko nung isang araw. Na nagustuhan ko para mailagay dito ang isang tampok na komento. Pero hindi. Hindi pala pwede. Ayos lang. Walang problema. Gawin na lang natin sa lumang paraan. Sandali lang at aayusin ko ito. Sandali lang. Siyempre ibibigay ko. Prioridad sa lahat ng mga tanong na may kinalaman sa tuhod. Nandito ako ng 20 minuto. Nandiyan na ang mga komento. Gagawin nating mas maganda ito. Talagang ayos, nandito na tayo. Mga tanong. Pero, isang huling dagdag bago tayo magpatuloy sa mga tanong. Salamat sa pagdating hanggang dito. Kung ayaw ninyong magtanong, ayos lang. Ia-upload ko ang video sa channel ko sa loob ng ilang oras. Pwede nyo itong panoorin at balikan ang mga ehersisyo kung gusto nyo. Paalala ko lang na ilalagay ko sa description ng video ang lahat ng timestamps para madali ninyong mapuntahan ang lahat ng kategorya at mga paksa na tinalakay natin sa video. At syempre, kung nagustuhan ninyo ang aking content, alam nyo na pwede ninyo akong suportahan sa unang link na makikita sa comment section o sa unang link na makikita sa description. Pwede kayong maging miyembro sa channel sa maliit na buwan ng ambag para magpatuloy akong gumawa ng content at makatulong sa inyo. Sige, balik tayo sa mga tanong. O sige. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsusulat dito. Doon tayo sa dulo pupunta kasi baka wala na yung mga nagtanong kung sa umpisa ako magsimula. Sabi ni Leonor Cristina, magandang araw, ang malalang arthrosis sa tuhod ba ay kinakailangang operahan para palitan? Salamat. Ang arthrosis ba ay senyales ng pagtanda? Ito ay tumutukoy sa pagtanda, gaya ng kulubot sa balat, lalo na sa balbas o buhok na wala ako. Kaya may mga tao na mas maagang tumatanda at may mga tao na mas huli tumanda. Malaki ring nakadepende sa mga aktibidad sa buhay mo ang pagtanda. Ano mangyayari kung sobrang tindi ng football mo? Mas tatanda ang mga tuhod mo kumpara sa isang tao na hindi naman palaging nakaupo, hindi sedentaryo, pero may normal na aktibong pamumuhay. Tama ba? Karaniwan ay aktibo. Dapat iwasan ang dalawang labis na dulo, hindi pagiging sedentaryo, na puro pahinga lang at walang aktibidad. At hindi rin sobrang aktibo gaya ng mga profesional na atleta o laging nag-ehersisyo buong linggo. Iwasan ang dalawang kasong yan. Kung may graph tayo dito, makikita na ang panganib ng arthrosis ay pareho lang. Pasensya, parehong resulta kung pagsamahin ang dalawang punto at gumuhit ng graph. Kita mo? Habang mas mababa ka, mas kaunti ang panganib. Mas mataas, mas delikado. Gagawing pampalakasan ito. Dapat kinuha ko na itong grapiko kasi naisulat ko na. Sa madaling salita, ang ibig sabihin nito ay kung ikaw ay masyadong sedentaryo, mataas ang panganib mong magkaroon ng arthrosis. At habang tumataas ang iyong aktibidad na pampalakasan, bumababa at bumababa ang panganib hanggang sa umabot ka sa katamtamang antas ng aktibidad na pampalakasan, napakababa ng panganib. Pero kung magpapatuloy ka pa sa mas mataas na antas ng aktibidad na pampalakasan, tataas ulit ang panganib. At bakit ko ito sinasabi? Kahit na hindi ito ang tanong, kasi sa tingin ko ay mahalagang isaalang-alang kung bakit may mga tao na mas maagang nagkakaroon ng arthrosis at may iba naman na mas huli. Mahalaga rin talaga ang genetika sa pag-usbong ng arthrosis sa tuhod at maaari nitong maapektuhan ng malaki ang pag-usad ng sakit. Ang sobrang timbang, hindi lang dahil sa bigat na dinadala ng tuhod, kundi dahil kapag may labis na katabaan, may ilang mga selula sa taba na nakakatulong sa pag-usbong ng arthrosis sa tuhod. Natuklasan kamakailan na hindi lang bigat at grabidad ang sanhi nito, kundi pati ilang kemikal sa taba ng pag-usbong at pagsisimula ng arthrosis, lalo na sa bahagi ng tuhod at balakang. Kaya, pagpapalit ng tuhod, kung matanda na at malala na ang arthrosis kaya hirap nang gumalaw,
tingin ko kailangan na talagang operahan ang tuhod. Ang pagpapalit ng tuhod ay isang operasyon na hindi naman ganoon kabigat kahit na mukhang mahirap. Totoo na sa unang mga linggo, lalo na sa unang buwan, mahirap talaga ang pakiramdam. Pero pagdating ng panahon, babalik ang lakas mo, mas gaganda ang pakiramdam mo, at makakagawa ka ng mas maraming bagay na dati hindi mo nagagawa. Ako mismo ay nag-alaga ng napakaraming pasyente na may prosthesis sa tuhod at balakang, at masasabi ko na 99% ng mga kaso ay matagumpay at mas malaya na ang mga tao kaysa dati. Ayos ba? Kung malaki ang epekto ng arthrosis sa buhay mo, oo, kailangan talaga ng operasyon. Habang tumatagal ang buhay natin, gusto nating tumanda ng maganda ang kalidad ng buhay, at ang knee replacement ay isa sa pinakamainam na solusyon. Ayos ba? Oo, yun ang opinion ko. Pagkaubos ng tuhod, 4 na taon na. Komento ni Josh Cabrera, gusto nila akong operahan dahil na-twist ang bukong-bukong ko, may bitak sa meniscus, masakit ang tuhod at namamanhid ang bahagi ng femur ko, yung femur at kalamnan. Hindi ko masyadong maintindihan yung huling komento na yon. Sa kaso mo, kailangan mong pumili ng rehabilitasyon sa antas ng quadriceps, pagpapalakas ng kalamnan. Sa isometriya, gaya ng mga naunang ehersisyo, kontakin ulit ang siruhano para malaman kung pwede nang ituloy ang operasyon. Ang mga ehersisyong gagawin bago operasyon ay tutulong sa pagbangon mo pagkatapos. Sa totoo lang, napatunayan na ang mga ginagawa mong pagpapalakas at pagpapagalaw bago ang operasyon ay may napakalaking epekto sa iyong paggaling. Pumunta sa YouTube search bar at hanapin ang pagpapalakas ng quadriceps, physioterapiya na abot kamay mo. Hanapin mo ang mga salitang iyon at makikita mo ang 3 video na kamakailan kong inilathala para palakasin ang quadriceps mo at mapanatiling malusog ang tuhod kahit sa maikling panahon. Tinanong ako ni Edwin Prado kung pwedeng gawin ang rutang ito pagkatapos tumakbo. Sa tingin ko, hindi ito masyadong para gawin pagkatapos tumakbo. Mas nakikita ko ito para sa mga medyo mas nakatatanda na may pamamaga ng tuhod. Masasabi ko na pagkatapos tumakbo, kung gusto mong mabawasan ang pamamaga, mas mainam na maligo ka sa malamig na tubig, iyon talaga ang pinakamabisa at magpahinga ka ng maayos sa araw na iyon dahil sa pyramid ng recovery, ang pinaka-base ay ang pahinga at tulog, okay? Una ang pahinga at tulog, sunod ang compression, tapos lamig. Pagkatapos mag-ehersisyo, maligo ka sa bathtub at magmasahe gaya ng itinuro ko para gumanda ang daloy ng dugo, iyon lang ha. Hindi ko gagawin ang mga unang ehersisyo para sa sirkulasyon dahil sa tingin ko, kahit na maaaring maging kapaki-pakinabang, sa pagtakbo pa lang ay nagawa mo na. Na-activate mo na ng tama ang sirkulasyon mo, okay? Mga ehersisyo para sa mga tao. Sabi nila ako raw ang pinakamahusay na pisyoterapista sa Europa. Maraming salamat, narito ako. Nagtanong si Ophelia kung anong ehersisyo ang bagay sa naoperahan sa bungo at laging nakaupo. Ophelia, pasensya na, hindi ko masasagot ang tanong mo. Dahil komplikado ito, mag-focus muna tayo sa tuhod, okay ba? Iyan kasi ang topic ng video, Ophelia. Kung hindi, sulatan mo ako sa kontakto.physiotherapia.alcance.com at bibigyan kita ng payo at mga video na makakatulong. Nagtatanong si Patricia kung may mga sesyon ng hidroterapiya para sa mga tuhod na may arthrosis at para sa mga problema sa gulugod. Para sa akin, ang swimming pool ay maganda at mainam gamitin ng mga taong may sobrang timbang o arthrosis sa balakang o tuhod. Bakit swimming pool? Kasi sa tubig, lumulutang tayo. Lumulutang ang katawan. Dahil sa paglutang, mas kaunting bigat at karga ang dinadala ng balakang at tuhod. Mas ligtas at walang sakit ang kanilang paggalaw. Hindi ko sinasabing mag-aqua gym ka o gagawa ng komplikadong bagay, basta pumasok ka lang sa tubig at maglakad paabante, paatras o patagilid. Ang mga unipodal na ehersisyo ay hindi mo magagawa sa tuyong lupa kung may malalang arthrosis, pero makakatulong ito sa paggaan ng pakiramdam ng balakang, tuhod at gulugod. Mayroon akong routine na ginawa para sa arthrosis ng tuhod at isa pa para sa arthrosis ng balakang noong nakaraang taon. Tag-init at ngayong taon, balak kong gumawa pa ng mas marami. Dahil sa totoo lang, epektibo sila at talagang nagustuhan ng mga tao. I-search sa YouTube ang Physiotherapia Ato Alcance, Arthrosis, at Pool para makita mo ang dalawang routine na maaaring makatulong sa iyo.
Ayos ba? Anong meron tayo dito? Tingnan mo, Paula, maraming salamat. Miyembro siya ng channel at tumutulong buwan-buwan kaya taos-puso akong nagpapasalamat. Dahil sa kanya, nagagawa ko ang mga presentasyong ito para matulungan kayo. Kumusta? Ako si Paula mula sa Chile. Ang tatay ko ay may problema sa tuhod, namamaga ito ng buo. Araw-araw na dialysis. Sandali lang kasi umuulan at nasa labas ang mga damit ko. Bigyan mo ako ng saglit. Paano naman biglang umulan ng ganito? Kasama namin si Paula. 74 anyos iniinjeksyonan para sa sakit at minsan kailangan maglakad na parang hayop. Dialysis, binabago nito ang lahat. Binabago ng dialysis ang lahat. Ang katotohanan siya ay dumadaan sa dialysis ay nagsasabi sa atin na may hindi balanse sa likido sa kanyang katawan at kailangan niya ng makina paminsan-minsan dahil hindi gumagana ang kanyang mga bato. Espesyal ang mga kasong ito, kaya kailangan ng tiyak na gamutan at therapy. Makakatulong ang ehersisyo, pero pinakamainam ay maglakad gamit ang walker at gumalaw hanggat kaya. Makakatulong din sa kanya ang mga ehersisyong pampalakas ng quadriceps habang nakahiga o nakaupo. Iniimbitahan kitang maghahanap gaya ng sabi ko. Hanap ka sa YouTube ng ehersisyo para palakasin ang quadriceps, abot kamay na physiotherapy. Makakakita ka ng 3 video ayon sa antas na talagang makakatulong sa iyo para mapabuti ang kalagayan na ito at mapabuti ang mga sintomas. Sa simula pa lang, binabago ng pangunahing patolohiya ng dialysis ang lahat, okay? Binabago ito ang lahat. Lagi naman itong makakatulong pero sa mga nakadialysis, mas mahirap lutasin ang ganitong problema. Sabi ni Blanca, madalas namamaga ang loob ng tuhod niya pero walang sakit at may valgus tuhod siya. Siyempre, ang valgus ng tuhod, para bigyan ko kayo ng halimbawa, ang valgus, kung titingnan mo ang tuhod sa harap, ito ang tibia, ito ang femur, kaya ang valgus at varus ay magkaibang anggulo na meron sa pagitan ng tuhod at tibia. Karaniwan, meron tayong kaunting valgus. Isipin mo na ito ang kaliwa kong tuhod, laging may kaunting valgus, mga 5 hanggang 15 degree, na normal na anggulo para gumana ng maayos ang puwersa ng tuhod. Pero kapag nagsimula na, halimbawa, magkaroon ng arthrosis sa labas ng tuhod, pwedeng tumaas ng tumaas ang valgus na ito at magdulot ng iba't ibang problema sa kasukasuan. Nahihila ang mga estruktura tulad ng mga kalamnan, ligamento, at nagdudulot, halimbawa sa kaso mo, ng chronic na pamamaga. Ang mga ehersisyong itinuro ko na sa iyo ay maaaring maging napakakapakipakinabang at dagdagan pa, paano ko ba sasabihin? Dagdagan pa ang mga ehersisyo. Paano ko ba sasabihin? Huwag dagdagan ang gusto kong sabihin. Dagdagan ang trabaho ng quadriceps. Nakita na natin ang 2 ehersisyo para sa pagpapalakas. Pero pwede rin tayong gumawa ng mas marami pang ehersisyo, bumalik sa mga ehersisyong inirekomenda ko, pagpapalakas ng quadriceps, physiotherapy sa buong saklaw. Hanapin mo lang ang mga keyword na iyon sa YouTube at makakakita ka ng 3 video ayon sa antas. Iminumungkahi kong magsimula ka sa antas 1 para mapabuti ang lakas ng quadriceps mo, para mas maging matatag ang tuhod mo at mabawasan ng kaunti ang pamamaga. Kung isa kang nakatatanda at matagal mo nang nararanasan ang problemang ito at malaki ang epekto sa araw-araw mong gawain, iminumungkahi kong magpatingin ka sa isang siruhano para mapag-aralan ang kaso mo at kung kinakailangan, pag-isipan ang posibilidad ng pagpapalit ng tuhod. Gawin lang ito kung malala na ang chronic inflammation at malaki na ang deformidad. Kasi darating sa punto na kapag malaki na talaga ang deformidad, wala ka nang magagawa. Kahit na malakas pa ang mga kalamnan mo at matibay ang lahat at magaan ang timbang mo, magiging napakahirap pa rin. Ang pag-eehersisyo sa pool, gaya ng nabanggit ko, ay magandang opsyon para sa iyo. Nakakatulong din ang compression stocking sa pamamaga, gaya ng nabanggit natin. Makakatulong ang pagmamasahe at iba pang paraan, pero kung labis ng deforme ang tuhod, limitado na ang magagawa natin. Tingnan natin kung nasaan tayo. Mahuhusay na ehersisyo ito. Si Gabriela Camacho ay nagtatanong tungkol sa kanyang lola.
na siya ay may 76 na taong gulang, nakararanas ng hindi matiis na pananakit at matinding pamamaga sa tuhod. Ang mga ehersisyong ito ay maaaring makatulong sa kanya ng malaki, malaki, malaki. At kung may swimming pool malapit sa inyong bahay, gaya ng nabanggit ko kanina, napakagandang opsyon ito. Bukod pa sa pagsasama ng mga ehersisyong ito, kung epektibo sa kanya at gumagana, maaari mo pa itong dagdagan ng mga ehersisyo para palakasin ang quadriceps na ilang beses ko nang inirekomenda. I-search sa YouTube ang pagpapalakas ng quadriceps physiotherapy. Piliin mo ang level 1 at siguradong makakatulong ng husto sa kanya ang mga ehersisyong iyon. Ang paglalagay ng yelo ng 15 minuto, 2-3 beses sa isang araw, at pagsuot agad ng compression stockings pagkagising ay malaki ang tulong para maiwasan ang pamamaga ng tuhod at syempre, pahinga. Siguro hindi ka rin ganoon kaaktibo. Sabi ni Patricia, tinutulungan ko ang nanay ko sa sesyon para sa 70+. Hinihikayat ko siyang umiwas sa sedentaryong buhay dahil sumasakit ang tuhod at likod. Ano po ang mairerekomenda ninyo? Oh, Patricia, natutuwa ako na hinihikayat mo ang nanay mo dahil ang lakas ng quadriceps ay konektado sa panganib ng mortality. Kapag mahina ang quadriceps at sedentaryo tayo, ano mangyayari? Mataas talaga ang panganib nating mamatay. Mas mahina ang lakas ng kalamnan, mas mataas ang posibilidad ng pagkadapa, at kapag mas madalas tayong nadadapa, mas mataas ang posibilidad ng bali, muling pag-ospital at pagkamatay. Kaya naman kailangan nating lahat na mag-ambag kahit kaunti at hikayatin ang mga nakatatanda na mag-ehersisyo. Kahit na ito ay naaayon sa kanilang kalagayan, kahit banayad lang ang ehersisyo, kahit parang wala lang, lahat yan ay mahalaga. Lahat yan ay may bilang at makakatulong ng malaki para makaalis sila sa ganoong sitwasyon, mapataas ang kalidad ng kanilang buhay at mapahaba ang kanilang buhay. Sige, ano ang mairerekomenda ko sa iyo? Tulad ng sinabi mo, lahat ng mga routine para sa 70 taon ay ang pinakamaganda. Pwede kang maghanap ng mga ehersisyo sa pisyoterapya na abot kaya mo. 70 taon, makakakita ka ng 3 routine. Isa habang nakahiga, isa habang nakaupo, at isa habang nakatayo. Magsimula ka sa routine na nakahiga at kung maayos naman, isingit mo ang routine na nakaupo na medyo mas mahirap at sa huli ang routine na nakatayo. Ang pag-ehersisyo sa pool ay maganda para sa mga nakatatanda dahil ligtas, lumulutang sila at hindi matutumba. Pwede itong maging napakagandang paraan para sa lahat ng may malapit na pool at kayang gawin ito, syempre naman. Mas okay ba ang ehersisyo gamit tuwalya na may konting bigat ayon kay Lucas? Hindi kailangan. Kung gusto mong mas intense ang ehersisyo, panoorin ang video ko sa pagpapalakas ng quadriceps para makatulong sa iyo. Arthrosis, Leonora Costa. Osteoarthritis o arthrosis at meniscus na bali. Oo, epektibo ang mga ehersisyong ito, pero kailangan pa rin dagdagan ng quadriceps exercises na nabanggit ko na dati. Salamat Patricia sa komento mo. Sabi ni Dagua Kontropatia, bahagya pa lang ang antas at gumagamit siya ng magnetotherapy. Nakakatulong ba ito bago muling lumakas? Sige, sasagutin ko ito kasi ayoko talaga ng magnetotherapy. Alam ko na maraming therapy na nakabase sa mga kagamitang dekuryente tulad ng kuryente, magnetotherapy at heat light. Para sa akin, mas mataas ang halaga ng ehersisyo kaysa sa kahit anong uri ng passive na therapy dahil ang mga yon ay passive na therapy lang. At partikular na ang magnetotherapy, ano nga ba talaga ang ginagawa nito? Ipapaliwanag ko kung paano gumagana ang magnetotherapy na nakabase sa ideya na tayo ay gawa sa tubig at ito ay may positive at negative polarity. Tama? Ngayon, kapag naglagay ka ng malaking magnet sa katawan mo, mag-o-orient sa iisang direksyon ang mga particle ng tubig. Tama? Sa huli, makakatulong ito sa paggaling ng sugat. Ang pagpapagaling ng sugat ay maaaring dahil sa bali ng buto o maaaring dahil sa astrosic na tissue o sa tissue na napudpod na. Ginagamit ang teknik na ito sa magnetic resonance imaging para makuha ang malinaw na larawan ng lahat ng selula ng tubig sa parehong posisyon. At depende sa densidad ng tubig sa tissue, lalabas na mas maliwanag o mas madilim ang kulay. Ito ang basehan ng paggana ng mga aparatong gamit ay malalaking magnet. Nabasa ko sa mga pag-aaral na epektibo ito kapag ginagamit ng 8 oras araw-araw. 8 oras? Hindi ko inakalang gamit mo yan ng ganun katagal. Karaniwan, 15 to 20 minuto lang itong kinakalaban at parang wala namang epekto. May tinatawag na placebo effect na hindi dapat kalimutan.
Sa bawat pagkakataon na may inilalapat na therapy, nariyan ang epekto ng mismong therapy at ang epekto ng iniisip mo na ginagawa ng therapy sa'yo. Kung pakiramdam mo gumagana ito at mas magaan ka, ituloy mo lang. Ako iiwasan ko yan at gagamitin na lang ang oras ko sa mas kapaki-pakinabang na gawain tulad ng pag-eehersisyo. Tingnan pa natin ang ibang tanong. 45 minuto na tayong nag-uusap. Nagkomento si Sonia, may degenerative siyang kondisyon. Masakit ang kanyang mga tuhod, hindi niya ito maipitiklop, limitado siya, at hindi siya makabangon mula sa sahig. Karaniwan ito. Ang problema, hindi ka makatayo mula sa sahig, kaya mas madalang mo itong nagagawa, nagiging palaupo ka, at lalong humihina ang tuhod mo. Masamang siklo ito, parang isdang kinakain ang buntot. Anong pwede nating gawin? Muli, palakasin ang mga quadriceps gamit ang mga simpleng ehersisyo. Gamit ang mga ehersisyong nakita natin dyan, pero makikita mo rin sa video ng pagpapalakas ng quadriceps na pang physiotherapy ng abot. Pagpapalakas ng quadriceps, unang antas, physiotherapy na abot kamay mo. Hanapin mo yan sa YouTube. Lalabas ang isang napakagandang video para mapabuti ang mga quadriceps mo mula sa pinaka-basic na antas. At kapag gumaan na ang pakiramdam mo, lilipat ka sa antas 2 at pagkatapos sa antas 3 at makikita mo na unti-unti mas nagiging kaya mo. Makakatayo ka at mas susuportahan ng mga tuhod mo ang katawan mo. May isa pa akong huling tanong dito. Isang tanong na medyo mas pangkalahatan na hindi pa nabanggit dati. Sige, sasagutin natin ang dalawa, ayos ba? Yung kay Lola at yung kay Hugo. Kahit na hindi tungkol sa tuhod ang tanong ni Hugo, tingin ko makakatulong pa rin ito. Sabi ni Lola, kapag naglalakad o tumatakbo siya, namamaga ang mga tuhod niya. Ano ang maipapayo mo sa kanya? Ang pamamaga, gaya ng sinabi ko nasa inyo, ay normal na reaksyon ng katawan ng tao sa isang sitwasyon ng stress. Maaaring dahil ito sa isang pinsala, pagkakabugbog, pagkakadapa, operasyon o sobrang paggamit ng tuhod. Kung lumalabas ang pamamaga na yan, ibig sabihin hindi kayang gawin ng tuhod mo ang aktibidad na yon. At kung tutuusin, nasisira ang mga tissue at kailangang pumunta ang likidong iyon para pagalingin ang mga ito. Ano ang maaari mong gawin sa sitwasyon mo? 2 bagay ang pangunahing magagawa mo. Magbawas ng timbang dahil maaaring nakakaapekto ang bigat sa lakas ng tuhod mo at palakasin ang tuhod mo para mas maprotektahan ito, lalo na ang kasukasuan kapag gumagawa ka ng ganitong mga aktibidad. Anong mga video ang tinutukoy ko? Quadriceps Strengthening, Level 1, Physical Therapy para sa may cancer. Hanapin mo sa YouTube ang mga termino at makakakita ka ng magandang video na makakatulong sa'yo. Kaya, alam mo na, magbawas ka ng timbang kung mataas ang timbang mo at palakasin mo ang tuhod mo para gumanda ang mga sintomas mo. Panghuli, tinanong ni Hugo tungkol sa kanyang periostitis tibial, na pananakit sa harap ng tibia at nakakainis, lalo na sa mga tumatakbo. Madala itong dulot ng labis na pag-e-ensayo. Ano ang maaaring mangyari sa mga madalas tumatakbo gamit ang di angkop na sapatos o laging nagpapalit ng ruta? Pag sumobra ang dosis sa kaya ng tissue, nagkakaproblema ang periostiotibial. Medyo nakakatawa ang pangalan, di ba? Nagpapaalala ito ng sakit na parang sinasabing, sumusobra ka na, anong ginagawa mo? Ang una mong dapat gawin ay magpahinga. Kung hindi pa rin nawawala ang sakit matapos ang 7 araw, kailangang gawin ang ibang hakbang tulad ng pagpapalakas ng harapang kalamnan ng binti, pagpapalit ng sapatos, at pagpapasuri ng pag-apak. Mahalaga ring palakasin ang intrinsic na kalamnan ng paa. Hinihikayat kitang panoorin ang isang video na matagal ko nang nai-upload pero naniniwala akong makakatulong ito sa iyo na ang pamagat ay periostitis tibial, mga ehersisyo, pisikal na therapy na abot kamay mo. I-type ang mga salita sa YouTube search box para lumabas ang video. Wala na akong ibang masasabi kundi ang taos-puso kong pasasalamat sa inyo dahil nanatili kayo hanggang dulo. Dahil nandito tayo at dahil kung wala kayo, hindi mag-e-exist ang channel na ito. Alam nyo na, yan mga kaibigan ko. Isang pagbati para sa lahat, pasensya na at hindi ko nasagot ang lahat. Sana nakatulong sa inyo ang mga sagot na ito. Huwag mag-atubiling mag-subscribe at maging miyembro para masuportahan ang channel at matulungan akong magpatuloy gumawa ng content. Maraming salamat mga kaibigan. Bukas, alas 2:30 ng hapon oras ng Espanya, magla-live ulit ako para talakayin ang top na ehersisyo laban sa pagtanda. Hinihintay ko kayo. Isang pagbati.